Napapangiti si Edward sa bawat pagngiti ni Laika. She was a sight to behold. Kausap nito ang kanilang mga ina at ang ate niya na umuwi galing States. Ito ang naghahanda ng mesa. They were having a small family gathering. Ilang saglit pa ay magkakaharap na sila sa bilog na mesa. "So, how is it going, Laika?" Tanong ng ate niya. "I'm doing good, Ate Joy." Sagot nito at saglit na tumingin sa kanya. "Inaalagaan ka bang mabuti ng asawa mo, ha, iha?" Tanong naman ng mama niya. It was his turn to look at her. She also looked at him. Tila may hinihintay itong gawin siya. He groaned inwardly when he realized what it was. Hinihintay nito na tapakan niya ang paa nito. He smiled at her instead. "Inaalagaan po ako mabuti ni Edward." She smiled back at him at tila tumigil sa pag-inog ang mundo niya. "Ang totoo? He's always there. Masyado nag-aalala?" Pagkatapos kumain ay niyaya niya itong maglakad-lakad. Halos 5 buwan na ang tiyan ni Laika ngunit hindi pa iyong gaanong malaki. Maliit magbuntis ito. She looked pretty amazing too. Pregnancy really suited her. Kinuha niya ang kamay nito. Natigilan naman si Laika at napatitig sa magkadaop na mga kamay nila. Inilibot naman niya ang paningin sa paligid, pretending not to notice the puzzlement on her face. "Babe, what do you want our child to be?" Tanong ni Edward sa asawa kapagkuan. Nalalaki ang mga matang napatitig si Laika sa kanya. It must be the term of endearment he used. He smiled and repeated the question. Tila naman nahamig na nito ang sarili. "Kahit ano, babae man o lalaki ay mamahalin ko siya. Ikaw, ano ba ang gusto mo?" "Sana, babae. Para kasing ganda mo. Pero ayos lang sa akin kahit ano. Alam ko namang aalagaan at mamahalin mo siya." He saw a strange emotion in her eyes, something like sadness. He touched her face. She trembled beneath his touch. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya. "Laika, are you afraid of me?" He asked softly. Umiling ito. "I never feared you, not once." Tila may humaplos sa puso ni Edward ang sinabi nito. His hope soared. Her voice, which was filled with sincerity and love, gave him a reason to hope that she might still be in love with him. Biglang umihip ang malakas na hangin. Agad na niyakap niya si Laika. Iyong uri ng yakap na nagpaparating ng lahat ng nararamdaman niya para dito. Hindi pa siya sigurado kung mahal na talaga niya ito. But surely he was on his way. Ipinatong ni Edward ang baba niya sa ibabaw ng ulo nito. He could feel her shaking and he knew she was crying. He would never ever exchange this moment for anything in this world. Hindi alam ni Laika kung nararamdaman ni Edward ang pagluha niya. She was crying but it was because she was happy. Noon pa niya pangarap na pahalagahan siya ni Edward. At ngayon ay nararanasan na niya iyon. Kahit pa nga dahil lang iyon sa anak nila. Masaya na rin siya kahit paano. She would die happily. Lilisanin niya ang mundong ibabaw na walang pangamba. Sigurado siyang mamahalin at aalagaan ni Edward ang anak nila. "Thank you, Edward. I love you." Bulong ni Laika sa sarili. Sumagitsit ang mga gulong ng sasakyan ni Edward sa tindi ng impact ng pagpreno niya. Kung hindi siya nakasuot ng seatbelt, malamang ay sumubsob na siya sa dashboard. Mayroon silang business deal sa isang restaurant sa Buena Vista. Palabas na sila ng kliyente niya roon nang hindi sinasadyang makita niya si Dr. Mercado, ang OB-GYN ni Laika. Papasok naman ito sa naturang establishmento. Kinumusta nito sa kanya sa Laika. Tila hindi natural ang pagkakatanong nito kaya ipinasya niyang magpaiwan at kausapin ito. Tila sumabog sa harap niya ang sinabi ng doktor. Her life is in danger. Subalit mapilit si Laika. She doesn't want to give up your child. May komplikasyon daw ang pagbubuntis ni Laika dahil mahina ang puso nito. She had heart disease. They had to take out the child or else she would die. Nanghina siya sa nalaman. "Wala po bang ibang paraan, Dok?" Marahang umiling ito. "Milagro na lamang ang maaaring makapagsalba sa buhay ng iyong mag-ina. 30% lamang ang kasiguruhan na mabubuhay siya. Kailangan mong mamili ng isa sa kanila, Edward." He drove home like a madman. Halos pari-pari niya ang sasakyan niya. Why did she do that? She didn't even consult him.
Dali-daling tumakbo siya papasok sa kabahayan. Sa pagmamadali ay muntik pa niyang mabangga si Yaya Milagros. Tinakbo niya ang silid nilang mag-asawa ngunit wala si Laika roon. He had an idea where she was. Binuksan niya ang kanugnog na pinto. They had converted it into a nursery. Natigal siya sa akmang pagpasok nang marinig ang tinig ng kanyang asawa. And you know what, baby? Your daddy is very handsome. The most handsome man I've ever seen in my entire life. He's like a prince. Bumungis-ngis ito. I'm not being biased, baby. I'm just telling the truth. Sumilip si Edward at nakitang nakahiga si Laika sa kama habang hinahaplosan siya nito. Ang swerte ko nga anak kasi ako ang pinakasalan ng daddy mo. He's thoughtful, kind, and caring. Sumilay sa mga labi nito ang isang napakagandang ngiti. Your daddy loves you, baby. And of course, I love you too. He fought the urge to run to her. I loved your dad the first time I saw him. Oo, anak. Na-love at first sight ang mami mo. Unang beses na nakita ko siya, alam ko na agad sa sarili ko na mahal ko na siya. She was misty-eyed. Maswerte ako kahit hindi ako mahal ng daddy mo. At wala akong pinagsisisihan sa loob ng 8 taon na minahal ko siya. At lalong wala akong pinagsisisihan na pinili kong ipagpatuloy ka, anak. Mahal na mahal kita. Kayo ng daddy mo. Ako ay hindi natatakot na mawala. Because I'm sure daddy will take care of you. Parang magwawala naman ang puso ni Edward sa tindi ng emosyon. Nahiya siyang bigla sa sarili niya. Ang sama-sama niya. Gusto niyang lapitan ng asawa at yakapin to reassure her that he cared for her, that he had fallen in love with her. Alam mo ba ang pangarap ni Mommy, baby? I dream of your dad's smile every day. Sana ay mapapangiti mo ang daddy mo araw-araw. Ang isa bang pangarap ko, anak? Sana ay maging masaya ang daddy mo. And when I die, he will be happy because he can now marry the woman of his choice. Hindi ako nag-aalala dahil alam kong pipiliin niya ang babaeng magmamahal sa kanya at sa'yo. Pangarap ko rin na mahalin siya at mahalin din niya ako. She wiped her tears away. I'm happy now, baby. My dream came true. God gave you to us, baby. You just made my wishes came true, anak. He couldn't stand it anymore. Tila siya'y nauupos ng kandila na napasandal sa dingding. Kapag Juan ay dumausdo si Edward paupo sa sahig. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. His heart was breaking. Noon lang niya totoong na-realize kung gaano siya kaswerte. At noon lang din niya na-realize kung gaano siya kasama. Bumalik sa isip ni Edward ang lahat-lahat ng ginawa niya kay Laika. All the pain he had caused her physical, verbal, mental, and most of all, the emotional pain. Ang pinakamasakit pa niyon, wala itong binanggit na anuman sa mga iyon. Tila walang anuman dito ang lahat ng sakit na idinulot niya rito. He heard her speak again. If your dad ever loses you, he will surely be devastated. Hindi niya kakayanin. But if you were to lose me, he wouldn't mind it. I can't afford to see him sad. Ayoko makita pa uli ang lungkot at saya sa mga mata niya. You will make him smile every day, okay? Mawawala ako maligaya, knowing that everything will fall into the right place. I love you, baby. I love you and your dad. Umiiyak ng saad ni Laika. He couldn't stand it anymore. Tumayo si Edward at lumabas ng bahay. Lumulan siya sa sasakyan niya at pinaharurot iyon palayo. Gulong-gulo ang isip niya. Napakasama niya. He didn't deserve someone like Laika. Wala siyang karapatan sa kahit kaunting pagtingin mula rito. Yet, he still loved her. Yes, he had fallen in love with her. Marahil ay noon pa mang unang beses na makita niya ito o noong unang beses na halikan niya ang kamay nito. Nanlalabo ang paningin ni Edward dahil sa mga luha. Paano pa niya maitatama ang lahat? Paano pa niya aayusin ang mga nagawa niyang kasalanan? Hindi niya kayang mawala ang kanyang anak. Ngunit hindi rin niya kakayaning mawala ang kanyang asawa. Gulong-gulo ang isip niya. Tuloy, sa biglang pagliko niya ay hindi niya nakontrol ang manibela. Sumalpok siya sa kasalubong niyang kotse. Then, everything went blank. Puting kisame ang namulatan ni Edward.
He was aching all over, lalo na sa parteng ulo. He was still alive. Wala siyang nararamdamang kakaiba maliban sa pagkirot ng ulo. Kinapa niya iyon. Nakabandage pala ang ulo niya. Tinangka niyang kumilos nang maramdaman niya ang mainit na bagay na nakapatong sa kamay niya. Pagbaling niya sa kaliwa ay nakita niya si Laika. Her hands were on his. Nakasubsob ito sa gilid ng kama. Inalis ni Edward ang mga hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Then, he slowly traced the contours of her lovely face. Bahagya itong gumalaw hanggang sa tuluyan na itong magising. Edward? She was misty-eyed. How do you feel? May masakit ba sa'yo? Are you alright? Are you... Tuluyan na itong napahagulgol ng iyak. He slowly brought her to his chest. Shh! Stop crying. I'm alright, believe me, babe. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at marahang iniangat ito. Then, he slowly wiped away her tears. Don't cry. I can't bear the sight of you when you're crying. I'm alright, babe. I was so afraid. I thought I had lost you forever. She burst into tears again. He used all his might not to cry too. I'm sorry, babe. I'm sorry I made you worried. He touched her face. Laika touched Edward's hand, which was on her face, and closed his eyes, feeling him and assuring herself that this was real, that this was not just part of her imagination. She almost fainted when she learned he had an accident. She hurriedly went to the hospital. Mabuti na lang kahit mahina ang puso niya ay hindi siya inatake dahil sa nabalitaan niya. Hindi niya alam ang buong detalye. Ang sabi lamang sa kanya ay naaksidente ang asawa habang sakay ng kotse nito. Halos hindi siya magkaintindihan sa tindi ng pag-aalala. Nakahinga lang siya ng maluwag ng tiyakin sa kanya ng mga doktor na ligtas na si Edward. Sugat sa ulo at ilang gasgas lamang ang tinamo nito. But despite the doctor's reassurance, she still couldn't help herself from worrying. Hindi niya siguro alam ang gagawin kung may masamang mangyayari dito. She opened her eyes and looked at his face. Hindi siya nagsasawang pagmasdan ng mukha ng asawa. They just stared at each other for a long moment. Tila ito man ay kinakabisa rin ng bawat bahagi ng mukha niya. She noticed a strange emotion in his eyes. Something like guilt? But why would he feel guilty? There was something else in his eyes, but she wasn't sure what it was. She had never seen that emotion in his eyes before. Her tears fell again. Biglang nanlaki ang mga mata niya na makitang tumutulo na rin ang mga luha ng asawa. Edward? Shh! He silenced her. Come here, babe. Iginiya siya nito pahiga sa tabi nito. But Edward, she tried to protest. Be still, Laika. I want to hold you like this. Niyakap siya nito ng mahigpit. He never ever held her like this before. Sa mga pangarap lang niya nangyayari ang ganoon. Gusto niyang kurutin ang sarili niya para siguruhin hindi siya nananaginip. But his scent and his warmth made her realize that this was real and not just part of her dream. Tears of happiness fell from her eyes. This was 1,000 times better than all those dreams she had ever had. She could feel it from the way he breathed. Though she didn't really understand why he was crying, still, she fell into a deep sleep. Ilang minuto nang tulog si Laika ay gising pa rin si Edward. Ayaw niyang umiyak sa harapan ni Laika pero hindi niya kinaya ang kanyang emosyon. God, he could hold her forever like this. Natatakot siya. He never felt something like this for a woman, not even with Margaret. He thought what he felt for Margaret was real. But what she felt for Margaret was nothing compared to what he felt for Laika right now. He was afraid to fall asleep, afraid that she might be gone when he woke up. He kissed her temple as another tear fell from her eyes. He held her even more tightly. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Laika. Bulong ni Edward sa natutulog na asawa. Maya-maya pa ay iginupo na rin siya ng pagod at antok. Aminin na kaya ni Edward kay Laika na mahal niya ito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.